Warning. The following video interview contains sensitive content about gender-based violence and may be triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. Opinions expressed are those of the students and do not necessarily reflect the views of the interviewer or organization. Support resources are available for those in need. Sa iyong palagay, ang pang-aabuso ba ay nangyayari lamang sa mga kababaihan? Bakit o bakit hindi? Para sa akin hindi, kasi ang pang-aabuso nangyayari yan kahit kanino man at kahit saan. Hindi, dahil meron pa din pong mga lalaki na naaabuso, lalo na sa iba't ibang bansa. Para sa akin, yung pang-aabuso, it's hindi lang sa kababaihan, nangyayari din to sa kalalakihan because we have equally rights sa bawat tao. Para sa akin na pang-aabuso ay hindi lamang nangyayari sa babae o sa mga kababaihan sapagkat maraming nababalita sa newspapers at sa iba pang articles na nabubugbog o naabuso maging ang mga lalaki at lalo na ang mga LGBTQ community. Syempre hindi. Hindi lang naman mga babae yung naaabuso, syempre. May mga lalaki, may mga LGBTQIA, lalo na wala nga pinipili yan na gender, yung mga rapist, ganyan. Kaya hindi lang babae yung mga naaabuso, syempre. Sa aking palagay, yung pang-aabuso is hindi lang siya exclusive sa mga kababaihan. And meron ding mga kalalakihan na nakakaranas nito. Ang mahirap lang is parehas silang hindi nabibigyan ng pansin, lalo na yung mga kalalakihan sa panahon ngayon. Pante ka ba na maaari kang humingi ng tulong kung ikaw ay makaranas ng gender-based violence? Hindi lahat ng oras. Masasabi ko yun kasi minsan yung privacy ng student or ng isang tao is sabihin natin nahimasukan ng iba and di naman porke teacher sila pwede mo sila mapagkakatiwalaan and as a student, minor ka so hindi lahat mapagkakatiwalaan. Hindi, kasi para sa akin wala naman, parang walang boses yung mga katulad naming LGBT. Yes, kasi marami pa rin tayong mga tao na kilala and yung mga tao na yun ay mapagkakatiwalaan mo na mapagtatanggol ka. Sa sistema ng Pilipinas, maaaring mahirap magkaroon ng tulong pero sa ibang bansa siguro maaari pero hindi natin alam. Sa tingin mo ba, ang iyong kasarian ay mayroong sapat na protection at suporta laban sa gender-based violence? Para sa akin hindi, kasi minsan kasi yung ibang pumapanig sila sa kung sino talaga yung unang like babae, ganon. Sa tingin mo ba, sapat ang isinasagawa ng pamahalaan at paaralan upang pigilan ang gender-based violence? Para sa akin hindi. Kasi marami kang nakikitang gender-based violence na nagaganap dito sa school at sa labas ng school. Ngayon, para sa akin hindi pa. Hanggat hindi pa napapasa yung SOGI bill sa COMELEC, hindi pa ganun ka taas yung protection ng mga LGBTQIA. No, kasi hanggang ngayon, meron pa rin mga iba yung gender na nakararanas ng gender-based violence. Ayaw pa rin nung iba, like hindi nila tanggap na marami pa rin tayong mga homosexual, kaya ayun, hindi sapat. Siguro naman sa panahon natin ngayon dahil nga ito ay ika-11 siglo na, marami nang naipatupad na batas ang pamahalaan at marami na rin nagawa ang mga eskwelahan para mapalawak ang isipan ng mga kabataan, lalo na mga matatanda na mahirap makapag-aral ng mga bagong adhikain. Kaya mas nagiging open ng mga tao. Yes and no, meron namang women's rights na binibigay, kaso still not enough para maging basis na may protection pa rin. Kasi kung ganon, mas marami pa rin naaabuso. Pero yung sa rights naman, meron pero it's not enough. Gaano sa iyong palagay kapantay-pantay ang mga kasarian sa pangkalahatang aspeto ng pamumuhay? May mga umaangat malamang kasi siguro inaano natin is dati tayong galing sa patriarchy, yun lang. I mean, hindi siya pantay. Like for example, mapupunta tayo dun sa yung lalaki kailangan nila magpaiksi ng buhok. Hindi ko gets yung connection ng maikling buhok sa pag-aaral. Pero kung pupunta tayo sa rules and yung babae pwede sila maghikaw, yung lalaki hindi kasi mas nakikita nila yun morely as toxic or parang kalye rather than fashion. Yun lang.
Siyempre, sa lahat ng mga LGBTQIA, mas madalas talaga nakakaranas kami ng mga ganyang violence kasi nga, iba yung tingin sa amin, parang nalalayo kami sa mga straight, parang iba yung pagtrato sa mga LGBTQIA. Yes. Kasi ayun, since bata, pag may kakaiba akong kilo sa katulad ng feminine ako maglakad, doon naasar ako, nabubuli ako minsan, mostly doon sa may bahay namin. Ganun. Bakit sa tingin mo ang mga lalaki o LGBT na nakararanas ng pisikal o sexual na pang-aabuso ay nahihirapang humingi ng tulong sa otoridad? Gaya ng sabi ko, hindi lamang lalaki ay babae yung nakakaranas ng karahasan, kundi pati kalalakihan. Lalo na sa panahon ngayon, pati na rin yung mga LGBTQ. And yung nag-hold back sa kanila para magsumbong or ipaalam yung kanilang sitwasyon is yung diskriminasyon na nababalot sa sa mga biktima. Kadalasan silang nakakatanggap ng victim blaming. At ito yung pumipigil sa kanila. At nakakalungkot lang na ang mga biktima yung mga naku-question kaysa sa mga salarin or yung mga nanghaharas. Siguro dahil nga ang Pilipinas ay dating Katoliko, dating main base ng religion is Katoliko at pinagbabawal sa Biblia, kaya medyo nahihirapan ng mga tao tanggapin ang pagiging LGBTQ+. I think na dahil sa hiya, yun. Siyempre parang may hiya pa yung mga LGBTQ o mga lalaki na nakakaranas ng harassment kasi nga iba yung tingin, parang maskulado kung tignan yung mga lalaki. Kaya parang mas natutunan lagi ng pansin kapag babae yung naharas, tapos parang binabaliwala nila kapag lalaki na yung naharas. Dahil nga, mas considered more vulnerable yung mga babae. Therefore, opposite naman siya sa mga lalaki. Ang mga lalaki ay supposedly mas matatag kaysa sa mga babae. They are not considered as vulnerable sa society na dapat nagpapakalalaki sila. So, hindi normal sa ating lipunan ngayon na humingi ng tulong ang mga lalaki. So, they are afraid to speak up because of the pressure we are making. Kasi nga, kahit mismong kapwa nilang mga lalaki is, bakit lalaki ka naman? So, kaya mo naman. Kalalaki mong tao, bakit hindi ganito ganyan? So, minsan it's based of the pressure we made, mga nakasanayang nangyayari sa ating lipunan. Dapat kung lalaki ka, mas matatag ka, mas invalidated yung emotions ng mga lalaki. Ang expected kasi is matatag sila. When supposedly dapat pantay yung turing sa parehong babae at lalaki, invalidated din dapat yung emotions nila. Para sa akin, siguro ay dahil nagkaroon na sila ng image sa community o sa mga tao na malakas lang sila, na hindi sila marunong masaktan o hindi sila marunong makaramdam ng malungkot na emosyon. At purong matapang lang ang kaya nilang ipakita. Kaya sila nahihirapan na i-express ang sarili nila o nahihirapan silang magsumbong sa otoridad kapag nakakaramdam na sila o nakaka-experience na sila ng mga bagay na katulad ng pang-aabuso.